Sa kainitan ng palitan ng putukan sa pagitan ng Iran at Israel, isang malinaw ngunit masaklap na katotohanan ang sumalubong sa pamunuan ng Iran sa kabila ng pagpapadala nila ng daan-daang drones at missiles papasok ng Israel nitong nakaraang linggo. At ito ay ang kahinaan nila pagdating sa air defense na nabigyang diin pa sa tagumpay ng pagsira ng Israel sa kanilang pinagmamalaking S-300 defense system na inaasahang magsasalba sana sa kanila sa mga paparating na aerial attack mula sa Israel. Dahil dito, pumatok ang Iran sa pintuan ng Russia at minadali ang pag-order ng 25 Sukhoi fighter jets at karagdagang makabagong kagamitan. Kasabay din ang pahayag ng isa nilang opisyal na muli nilang i-activate ang kanilang nuclear program sa susunod na linggo. Ang tanong, nagising nga kaya ng Israel ang isang natutulog na higante sa ginawa nitong pag-expose sa military capability ng Iran? Kaya ngayon, gigil itong mag-upgrade ng gamit panggera at handang isulong muli ang nuclear program. O dahil sa nangyari ay huhupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig, lalo na ngayong natikman ng Iran ang kapasidad ng Israel sa aktwal na laban. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Matatandaang nagumpisa ang direktang kumprontasyon ng dalawang bansa nang sinisisi ng Iran sa Israel ang aerial attack sa gusali ng consular section ng Iranian Embassy sa Damascus, Syria na ikinasawi ng commander ng Iranian Al-Quds Force sa Syria at Lebanon na si General Mohammad Reza Zahedi. Kasama ang isa pang hindi pinangalanang general at 5 matataas na Iranian officials ng IRGC o Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Ito ang pinakaseryosong pag-atake laban sa kanila simula nung napaslang ang sikat at respetado nilang general na si General Qasem Soleimani sa utos ni Donald Trump noong 2020. Kaya lubos itong dinibdib ng Iran. At pagsapit noong April 13 sa unang pagkakataon ay direktang umatake ang Iran sa Israel sa pagpapadala ng tinatayang 170 drones, 120 ballistic missiles at 30 cruise missiles papasok ng Israel na ayon sa report ay 99% ang napabagsak sa tulong ng US, UK, France at Jordan. Ngunit habang nag-aabang ang mundo sa malaking resback na gagawin ng Israel, kumalat lamang ang balita mula sa Iranian military na 3 maliliit na Israeli drones ang sinabing napabagsak nila gamit ang kanilang pambatong S-300 air defense system na binili mula sa Russia. Sa katunayan, 2 araw bago ang pag-atake ng Israel, ibinida pa ng media affiliate ng Iran ang kakayahan at kahandaan ng kanilang panig upang kumprontahin ng mga Israeli fighter jets at precision missiles sa pamamagitan ng pagpalabas ng mga litrato ng pinagmamalaki nilang S-300 defense system sa mga pahayagan. Ngunit lingid sa kaalaman ng publiko sa Iran, bandang 4 a.m. noong April 19 sa Isfahan Province, 3 malalakas na pagsabog ang yumanig sa H. Shikari Air Base sa pusod ng Iran at sumira sa engagement radar na mahalagang parte upang maging fully operational ang S-300 radar system. At bagamat hindi naging malinaw agad, ay na-realize naman ng mga opisyal ng Iranian military kinalaunan na tinamaan sila ng isang airstrike mula sa kalabang bansa. Hindi nila ito binanggit sa publiko at sinabing ang mga malalakas na pagsabog ay dulot lamang ng 3 drones na napabagsak nila gamit ang naturang S-300 system. Pero kinumpirma ng Israel na gamit ang makabagong stealth fighter jet na nagpakawala ng Sparrow long-range missiles mula sa labas ng Iran at 4 na quadrocopter drones bilang panglito sa radar system. Nakuhang sirain ng Israel ang pinagmamalaki at pinakamahal na air defense system ng Iran na S-300, isang mobile radar system na nakatakdang mag-trigger ng mga missile launchers ng Iran na nakapwesto sa iba't ibang panig ng bansa upang salubungin ang anumang paparating na eroplano o missile ng kalaban. Ngunit base sa mga satellite images na nakalap ng US at mga freelance investigators na nakatutok sa girian ng dalawang bansa, nagmadaling pinalitan ng Iran ang naturang nasirang Su-300 matapos lamang mahigit 2 oras upang magmukhang minimal o halos walang nasira sa kanilang panig, sabay ang paglabas ng statement nila sa media na tanging mga drones lamang ng kalaban ang kanilang napabagsak. Base sa report ng sikat na media website na The Economist, ipinuwesto agad ng Iran ang isang mas luma na radar system sa pwesto ng sumabog na Su-300 radar. Pinosisyon rin nila ang mga missiles ng Su-300 na kunwari ay handa itong umatake sa anumang paparating na banta. Ngunit sa totoo lang ay hindi man lang ito gumana. At kung hindi pa dahil sa pag-leak ng impormasyong ito sa internet na kinumpirma rin ng 2 hindi nagpakilalang military officials ng US, ay napilitan ng Iran na aminin ang totoong nangyari. Ayon sa Israel,
Pinili nilang targetin ang airbase na ito dahil sentro ito ng nuclear program ng Iran at dito rin nakaposisyon ang sentro ng air defense system ng bansa. At ang tagumpay na pag-target na ito ay malinaw na mensahe na kung walang nagawa ang Iran sa maliit lamang na airstrike mula sa Israel, paano pa kaya nila kakayanin ng isang full-scale attack? At mabuti raw na alam na ito ngayon ng buong mundo. Dahil dito, nanghingi ng tulong ang Iran sa Russia at minamadali ang delivery ng 25 Sukhoi Su-35 fighter jets upang mapalakas ang kanilang air force na halatang kulang sa puntong ito. Kaya sa susunod na linggo ay naiulat na matatanggap na nila ang nasabing mga eroplano na desperado nilang kailangan. Ang 4th generation fighter aircraft na Su-35 ay malaking upgrade para sa kasalukuyang fleet ng eroplano ng Iranian Air Force na may mga MiG-29, F-5, F-4 Phantom at F-14 Tomcats na gawa pa noong 70s at 80s at halatang dehado laban sa mga makabagong eroplano ng Israel. Dagdag pa rito ayon sa isang intelligence report mula sa US, nag-request rin ng Iran na sa lalong madaling panahon ay i-deliver na rin ng Russia ang makabagong air defense system na S-400 Triumph. Ito ay upgraded version ng nasirang Su-300. Kaya nitong mag-control ng aabot sa 72 launch sites na nakakalat sa buong Iran at 384 missiles sa oras na ma-detect na may papalapit na aerial attack mula sa Israel, mapa-eroplano man, drones o missiles, kahit ang target ay nasa layo pa lamang na 400 kilometers. Pero minaliit ng Israel ang system na ito dahil ayon sa kanila ay kaya pa rin daw itong malusutan ng sarili nilang dinevelop na Sparrow missiles na may range na 2,000 kilometers. Sa kabilang banda, mukhang nagising na nga ata sa katotohanan ng Iran ayon sa mga international analysts sa kanilang tunay na military capability laban sa Israel. Tila nakakatakot di umano ang katahimikan ng Iran ngayon na nag-iisip lang ng paraan upang magpalakas ng puwersa at hindi na mauulit ang kahihiyang ito sa mundo. Sa katunayan, matunog ang usap-usapan sa muling pagpapalakas ng Iran sa kanilang nuclear program. Sinabi ng mamabatas na Iranian na si Javad Karimi Godusi na mayroon lamang 1 linggong agwat mula sa pagpapalabas ng utos ng kanilang supreme leader hanggang sa unang testing ng isang bombang nuklear sa kabila ng mga naunang pagigiit nila na mapayapang hangarin lang ang nuclear program ng bansa. Ang kanyang pahayag noong Lunes sa social media platform na X ay inilathala sa gitna ng tumitinding tensyon sa Israel at ilang oras lamang matapos muling ipahayag ng Iranian Foreign Ministry na ang mga sandatang nuklear ay walang lugar sa doktrinang militar ng Iran. Si Godosi, na kilala sa kanyang matigas sa paninindigan sa domestic at foreign policy, ay gumawa din ng mga komento bago ang pag-atake ng missile at drone ng Iran laban sa Israel na nagbabala na ang mga pagtatangka na pumaslang sa kahit sino mang Iranian sa buong mundo ay sasagutin ng paghihiganti ng mga missiles ng Iran. Pero ang kanyang pahayag ay muling kinontra ng isang press briefing sa Tehran. Binigyang diin ng tagapagsalita ng Iranian Ministry of Energy na si Nasser Kanaani, ang mga sandatang nuklear ay walang lugar sa aming nuclear doctrine at akusasyon lamang ito ng ibang bansa laban sa amin. Ang doktrinang nuclear fatwa ng Supreme Leader ay isang di umano'y Islamic memorandum na inilabas ni Khamenei na nagbabawal sa pagbuo ng kahit na anumang sandatang nuklear. Ganun pa man, hindi kumbinsido ang mga eksperto sa pagiging sinsero at makatotohanan ang nuclear fatwa ng Iran na ginagamit lamang di umano upang ilihis ang international na pagsisiyasat sa mga ambisyong nuklear ng bansa. Isa pang senyales sa tunay na balak ng Iran ay ang ipinapahiwatig kamakailan ng General ng Islamic Revolutionary Guard na si Ahmed Hagtalab na ang mga banta mula sa Israel ay maaaring magtulak sa Iran na suriin muli ang doktrinang nuklear nito at lumihis muli sa mga naunang layunin nito. Habang ang Foreign Ministry ng Iran ay nagpapahiwatig ng mapayapang hangarin, ang mga international nuclear watchdogs naman ay may pag-aalinlangan dahil sa biglang pagtaas ng uranium stockpile ng Iran sa 60% mula sa mas maliit na bilang noong 2021 na senyales na isang direksyon patungo sa pag-aarmas. Dagdag pa sa statement ng Iranian lawmaker na si Karimi Godusi na nais niyang ipaalala sa mga bansang gustong gambalain ng Iran na maaaring itaas ng Iran ang pagpapayaman ng uranium nito mula 60% hanggang 90% sa loob lamang ng kalahating araw. Ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng isang video na inilabas noong Miyerkules ay nagpapahiwatig na ang Iran ay maaaring mabilis na makagawa ng pangunahing sangkap upang magamit sa mga makapaminsalang nuclear warhead na maaaring gamitin laban sa Israel.
Binigyang diin ni Quddusi na sa kabila ng fatwa ng Supreme Leader na nagdedeklarang hindi katanggap-tanggap ang paggawa at paggamit ng mga nuclear weapons, maaaring baliin ng Iran ang tugon nito upang tumugma sa anumang banta ng nuclear na kinakaharap nito laban sa Israel. Kung tayo ay pinagbabantaan ng mga sandatang nuclear, tutugon tayo ng isang banta ng nuclear, sabi ni Quddusi, na nagpapahiwatig na ang mga mahihinang armas tulad ng mga rockets at missiles lamang ay hindi sapat sa mga gantong sitwasyon. Dahil dito ay maraming nagsasabi na pansamantala lamang ang pagbaba ng tensyon na ito sa pagitan ng dalawang bansa at bumubuelo lamang ang Iran sa pag-upgrade ng kanilang military resources at higit sa lahat, ang pagsulong sa kanilang nuclear weapons ay itutuloy nila sa kabila ng kanilang pagpapalabas na mapayapang sanhi ng enerhiya lamang ang kanilang gusto. Dagdag pa nila na umpisa pa lamang ito ng mas malawakang sigalot at ang malakihang sagupaan ng Iran at Israel ayon sa isang sikat na media at news writer na si Raphael Cohen ay isang pangyayaring naghihintay lamang ng tamang panahon. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Iran ang may problema sa conflict na ito dahil maging sa panig ng Israel ay isang political at leadership crisis din ang namumuo. Andyan daw di umano ang mga political ambitions ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na dahan-dahan nang bumababa ang popularidad sa loob ng Israel na lumagapak sa 15% na lamang at tanging ang pagpasok lang sa gera ang magsasalba sa kanyang posisyon. Tila malalim ngunit may katotohanang pahayag ni Cohen. Sobrang nasira di umano ang imahe at popularidad ni Netanyahu dahil sa pagpasok ng Hamas noong October 7 at sa hindi pa rin natatapos na gera sa Gaza, maging ang hindi nila matagumpay na pagbawi sa lahat ng mga hostages hanggang ngayon. At hindi nakakagulat ayon kay Cohen at ibang mga international observers na nais ni Netanyahu na makipagdigma sa Iran upang maibalik ang kanyang imahe sa loob ng bansa o at least pahabain ang kanyang political career. Maaring desperado si Netanyahu, ngunit ang pagtulak para gumawa ng aksyon laban sa Iran ay hindi lamang galing sa kanya. Sa katunayan, ang ilan sa mas malalakas na boses sa loob ng Israel ay nananawagan para sa isang sagutan ng putukan sa Iran. At bukod pa rito, galing na rin mismo sa kanya mga karibal sa politika ang nagtutulak sa kanya na ituloy ang gera kagaya nila Benny Gantz, Yoav Gallant at iba pa na may pinakamalaking pakinabang sa politika kapag pumalpak at naalis si Netanyahu. Ayon sa takbo ng sitwasyon, malamang na magiging Prime Minister si Gantz kung gaganapin ang halalan ngayon sa Israel. Maraming politiko ang naniniwala na hindi naman sana na kailangan gumanti ng Israel sa pagpapadala ng Iran ng mga drones at missiles. Ganon din ang advice sa kanila ng US at UK upang maiwasan na sana ang mas malakihang gulo. Pero ayon sa War Cabinet ni Netanyahu na kailangan daw ito upang magpadala ng mensahe sa Tehran at turuan sila ng isang leksyon. Ngunit ang sariling karanasan mismo ng Israel ang magtuturo na ang Iran ay hindi nadadala sa mga maliliit na leksyon. Ito ay tumatahimik lamang daw, ngunit muling mag-aantay ng panibagong pagkakataon upang magpalakas at umataking muli sa Israel. Sana lamang ay papunta sa direksyon ng katahimikan at kapayapaan ang ginawang pag-expose ng Israel sa tunay na kapasidad ng Iranian military. At hindi ito magiging sanhi ng pagpapalakas lalo ng Iran ng kanilang militar kasabay ang pagtuloy sa paggawa nito ng mga nuclear weapons na tanging paraan lamang upang panlaban sa Israel. Sana nga ay mga pasikat lamang ang mga statement ng mga opisyal ng Iran upang patuloy na maniniwala sa kanila ang mga sibilyan sa kakayahan ng bansa at hindi ito mauuwi sa katotohanan dahil ang paggamit ng nuclear weapons ay hindi lamang destructive sa kalaban kundi buong mundo ang madadamay at maging tayong mga Pinoy na malayo man sa laban kung tutuusin kapag nuclear war na ang natuloy ay hindi magiging ligtas sa epekto nito sa mga darating na taon. Walang bansa ang nananalo sa isang malawakang gera. Madeklara man ang isa na panalo laban sa isa. Kapalit naman ito ay buhay na napakaraming sibilyan, mga bata, matatanda at mga inosenteng tao na hindi kailanman maibabalik at mapapalitan. Kaya maging peaceful tayo sa isa't isa mga idol. Malayo man tayo sa gulo sa gitnang silangan, at least sa sarili nating bahay at pamayanan, tayo ang ugat ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.